So hello everyone, welcome. Maingay yung labas. Ito naman kakatapos ko ng maligo. Time check. 11:20. Today, it's my recognition day. Means closing. Tapos na yung grade 11 era ko. Go to another level. Prep lang ako. Siguro nakaugalian ko na yung i-video ko talaga yung halos whole day ko of moving up or recog or baka next year baka magaganito ako this graduation eh. So yung yung recognition namin magsisimula ngayong alauna. So ngayon, time check again 11:32. Kailangan nakaprep na ako mga 12, nagpas 12. So now I decided to do some makeup. Nagme-makeup lang ako every time na may time ako and I'm not in a rush. Kasi minsan, nung madalis airpad, siya yung naghatid sa akin papuntang school. Kaya, wala na akong time mag-ayos. Minsan nga pumunta pa ako sa school na wala supply eh. Basta importante buhay. Wala akong ma-topic. Wala ako. Narealize kong medyo sa simula kung hindi ka talaga sanay sa mga ganito, ma-awkwardan ka kapag nagsasalita ka lang mag-isa. I-try to communicate. So once again, welcome to this feed. Kung nakaabot to sa'yo, SKL, babalik na ako sa dati kong mga routine. Kasi, pansin ko, bumabalik ako sa dati. Parang namulo siya na, 17 pa dahil. 17 ka pa pero nangyari sa'yo. Sa moving up namin ngayon, recognition of honors, sa awa ng Diyos, with honor, and I'm so thankful for that kasi yung mga sleepless nights ko, overthinking, exhaustion ko, dahil sa mga gagawin academic related, sing ko, worth it lahat yun. Worth it, and malan, this sem. Ako mga chong. Alam niyo, sinasabi ko sa'yo, kasi may, hindi madaling mag-senior high. Grade 11 pa lang ako. Well, yung mga unang subjects is madali para sa akin, pero habang patagal, mas, mahirap ng pahirap. Pero, nakakatchap ko lang naman kapag nakikinig ka lang talaga, ka lang ng attention mo sa mga lessons, sa mga dinidiscuss. How funny I seems na habang patagal till this fourth quarter, share ko lang ha, pero mas madami pa akong nare-remember na bayarin kayo sa mga discussion or lessons. Kasi sa dami ng activities namin, mag-aambagan kami. Sabi pa ng pinsan ko, ba't kasi di ka ng public? Ano mo na pa mga bayarin nun? May hinahabol akong opportunity dito sa private school na, kung nasan ako nagsistudy ngayon. Story time, why I picked my school kung saan ako nag-aaral ngayon, because noong nasa high school pa ako, ito pa talaga yung unang nalalaman ko na school na may senior high, mismo. Tapos, titipid sana ako ng pera para sa, may mga gagawin lang ako for the future endeavors ba, na hindi ko nagawa ngayon, kasi sa senior high ako, unang plano ko talaga, hindi ako papatunod sa senior high school. Mag-improve ako ng mga skills na kailangan kong improve. Kasi, tao na din ako, may pangarap. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, isuko muna yung pinakapangarap ko. Kasi mas kailangan yung pera ngayon. Hanggang sa may nalaman akong other school na nag-o-offer, maganda yung mga offer nila sa kanilang sa kanilang senior high school department, nag-enroll ako doon, nag-early register. Pinasa ko na lahat ng mga requirements, card, certs, PSA, pati 2x2 ID picture ko. Ngayon sa orientation, tapos kinabukasan yan, linggo, tapos Lunes, first day of school na. Ito, mga gulang ko, nagbabangayan lagi sa pera. Ito daw, mag-aaral na daw ako, tapos ang layo daw kung saan ako nag-aaral. Gastos ang daming pamasahin nila, mas doble pa yung sa public school na
na pinag-aralan ko ng junior high. Ito, madami mga problema. Tapos one night, pagkalinggo ng umaga, nag-decide ako na kunin ko na ng lilipat ako ng school. Pero hindi ko alam talaga kung saan talaga ako maglilipat. Then, itong pinsan ko, na modular student sa school kung saan, yung present school ko ngayon, inirecommend sa akin yung school nila. Kaya, ayun, pagka first day of klase, make it holy. Pero at least, student, I'm proud to be. Akala ko mag-change character or personality na ako sa school na pinag-aral, kung saan ako nag-study. Tapos yung pala, palagi mahiyain yung side na napapakita ko, napapalabas ko. Tapos medyo, kapag nasa bagong school ka pala, may feeling na na-awkwardan ka or something, kinakabahan ka, naninibago ka sa place kung saan ka mag-aaral. But day by day as time passes, matutunan mo rin ma-adapt ka rin sa environment, sa surroundings ng lugar. Yung pinaka-exciting na part sa pag-aaral ko ngayon, takbuhan para sa clearance. Kasi eto, may mga estudyante talaga, kasali na ako doon, na 2 weeks or 1 week before yung examination, binigay na sa amin yung clearance na dapat ipapapirma. Tapos, in order na mapapirma, may kailangan kaming i-comply, may kailangan kaming gawin, may kailangan kaming kantahin or something. Tapos kung saan 3 days or 2 days or mismong day na mismo ng exam, dun pa ginagalaw yung mga clearance na nagpapapirma. Ma'am, magpapasa ko ng ganito, ma'am. Ma'am, mga po ma'am ko ng clearance. Ended up being sobrang stress, sobrang nakakapagod. Kasi at that day mismo ng exam, ang dami nagpapirma ng clearance, diba? So, expected, yung siksikan, parang sardinas kami sa faculty o kaya sa mga rooms doon sa building na yon, kung saan nandun yung mga teachers. Kung mag-isa kang gagawa at kung mahiyan ka talagang tao na kagaya ko, nako, mauunahan ka talaga kung hindi ka kikilos agad-agad. Sa dami pa naman ng taong gustong magpapirma, gustong mag-compile ng ganito in order to approve their clearance, and after that, isasubmit mo na, tapos makuha mo yung permit mo. And isa lang yung may re-realize mo. Hindi mo as in magagamit yung mga notebooks mo kasi puro mga PDF, like docs or text or PPT yung isasend sa GC para mapastadihan nyo. And kung yung kakagaya ko, saan naman yung isang palid ng papel, yung isang pad ng yellow pad mo, kulang pa yun sa first quarter, be. So dami pa naman ng mga activities, especially sa creative or sa mga kung saan may mga writing talaga or essay talaga na susulatin mo. Kailangan talaga ng yellow pad. And hindi mawawala yung index card, be. Ako lang ba yung naglalagay ng blush sa chin tsaka sa forehead ko? By the way, balik kasi alas 12 na. Tapos alauna mag-start. As far as I know, parang kami ata yung last section sa yung sa tatawagan. Last section ako kasi late ako naka-enroll at that time. Mas here. Tapos hindi pa ganito yung final look ko kasi required kami magsusuot ng uniform. Yes. Required kami magsusuot ng uniform na may necktie. My bad, wala yung necktie. Kaya hindi ako mag-necktie, pero at least I have an ID. Tapos yung pair of long sock ko is hindi ko nakita yung pares niya, kaya hindi na ako magsusuot ng long sock. So here's my outfit check. Oh, look. Babalik talaga ako sa routine ko this vacation. Time check, it's 12:12. So, hintay na lang kami dito kay Erpat. Siya maghahatid namin papuntang kabilang barangay kung saan doon i-held yung recognition day. Kung saan i-held yung recognition day. So guys, see you at the recognition day. Bye! So at the moment, hindi pa lang kami para sa real event.